Welcome back to my channel, Romeo Boulder. Papakita ko po sa inyo ang isang video ni Saldico. At ako'y naniniwala na malakas po ang aking paniniwala na walang talagang ah, kinalaman dito ang ating Pangulong Bongbong Marcos, sa isyong ito, at iyon ay ganap na naunawaan, lalo na sa gitna ng maraming kontrobersya at political na ingay. Bilang isang Pilipino, ano, kailangan po nating suriin at pag-aralan kung totoo nga, ano? Kasi malalaman po 'yan sa investigasyon. Pinapanood ko ang bidyong ito at pinag-aaralan dahil ito'y part 1 pa lamang sa mga bidyong ilalabas daw po ni Saldico, no? Kaya po tayo'y pag-aralan nating mabuti. Huwag po tayong kagad maniniwala sa mga ganitong video na paninira kasi isinangkot na po ang ating Pangulong BBM sa anomalya ng flood control scam, sa bike cam, ano? Isinangkot na po siya nitong video na ito na si Saldico. Hindi ko alam po ito kung ito ba ay totoong video. Kaya po kailangan po nating pag-aralan ang bidyong ito. Inyo pong panuorin, at i-analyze kung ito nga'y totoo, may katotohanan, may ebidensya, bago po tayo magsalita. Babasahin ko po muna, Former Ako Bicol Representative Zaldico posted on his social media the part 1 of this video debunking the allegation linking him to the flood control project corruption issue. In the nearly 6 minutes video, Ko claims that President Bongbong Marcos Jr. ordered the alleged budget insertion and that former Speaker Martin Romualdez told him to stay out of the country and that he would be taken care of. Instead, Ko says he was made the poster boy in the issue. Ayan po ang kanyang mga sinasabi. Ito po ang kanyang video, panoorin po ninyo. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Panakipbutas? Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit, lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila.
kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Tiga, Nagsimula ito nung bakit hindi ka nalang umuwi? Ano? Mas maganda kasi kapag umuwi ka rito. Oh, bago mo sana ginawa yan, ini-invite ka sa Senate. Bakit ayaw mong ah, sumama? Hindi ka, dahil kung ikaw ay umuwi rito, dapat nasa Senado ka ngayon. Binabahagi mo yan mga kinikwento mo. Bakit nandyan ka sa ibang bansa? Doon pa lang malalaman na bulastog. Ha? Hindi totoo yan sinasabi mo. Bakit kailangan mong gumawa ng video para i-post sa yung Facebook? Di ba? Dapat, ang ginawa mo, umuwi ka rito, gumawa ka ng video mo, inilahad mo sa Senate hearing. Yun ang legal. Gumagawa ka ng video mo, nandyan ka sa ibang bansa, ayaw mo namang umuwi rito. Sige nga, ang sabi mo, pinipigilan kang umuwi. Sino naman sila para pigilan kang umuwi? Wala silang karapatan. Kahit pigilan kang umuwi, kung gusto mong umuwi, wala silang magagawa. Loko pala ito eh. Saldi ko. Alam mo ba na pinandidirihan ka na ng mga kababayan mo sa Bicol? Sa totoo lang, kayong dalawa ni Chis Escudero, pinandidirihan na kayo ng mga kababayan nyo sa Bicol. Kung talagang yung totoo yan sinasabi mo, dapat umuwi ka muna. Dito ka magpresenta ng mga ebidensya mo. Mas hahanga pa ako sa'yo siguro. Umuwi ka muna. Yung part 2 ng video mo, dito mo sabihin. Di ba? Mas maganda sana kung ganun. Pero nandun siya sa ibang bansa eh. Pag-aaralan yung video mong yan kung AI generated kasi may mga nakapagsabi na may mga video kang AI generated. Ano? Pakinggan ulit natin. tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM,
Maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balas na 50 billion, ilagay na lang sa unprogram funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Ayan po ang kabuuan ng part 1, ano? Ang part 2 wala pa. Ako po'y naniniwala na itong pagbubunyag ni Zaldico ay dapat kung tutuman itong bidyong to, dapat ginawa niya rito mismo sa Pilipinas. Dito niya sinabi yan. Hindi gagawa siya ng video sa ibang bansa. Ano? Naman napakaraming AI ngayon. Napakaraming AI generated ngayon na mga video. Ano po? Upang mapabagsak ang isang tao. Ilang video na ang ginawan nila na gustong pabagsakin si PBBM, kagaya nung sumisinghot daw po ng pulburonic video, yung video yun na napatunayan namang AI generated. Ano? Akala mo totoo. Kaya po ako'y naniniwala na itong video na to ay inilabas lang upang guluhin ang investigasyon. Ano? Dahil at itinaon pa na may paparating na rally, na malakihang rally sa 16, 17, and 18. Rally daw po ito ng anti-corruption, yung flood control scam, ng mga religious group. Wala tayong masasabi dyan sa religious group na yan. Ang atin lang, yung katotohanan. Ano po? Katotohanan ang dapat lumabas. At hindi po yung mga gawa-gawang video, gawa-gawang kwento. Ang flood control ay tumutukoy sa umano'y malawakang korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan ng gobyerno na nagkakahalaga ng daang-daang bilyong piso. Nagsimula ito noon pa sa Hunyo 2025 sa State of the Nation Address ni Pangulong BBM nang mag-issue siya ng executive order laban sa mga kontratista na umano'y nakatanggap ng 100 bilyon sa mga proyekto na walang laman o substandard, mga ghost at sa ghost project at sa mga substandard. Ito po ang pinagmulan nun na walang laman, lalo na sa Bulacan, sa Mindoro, sa mga nauungkat na ghost project, kickbacks hanggang 25% na commission at budget insertion sa 2025 General Appropriation Act. Ongoing Senate Blue Ribbon Committee hearings at nirekomenda na ang Department of Justice ang kaso
laban sa mga mahigit na 40 katao, kabilang ang mga opisyal ng DPWH kontratista sa ilalim ng dating kongresista na si dating ako Bicol Representative Zaldico. Ano po, napakalalim po ng sindikato na nakapaloob dito sa anomalyang ito. Ano? Kaya hindi po na nakakapagtaka na talagang gusto nilang gibain ang pamumuno ni PBBM dahil yung mga galamay ng sindikatong ito na nagmula pa dito sa DPWH nung mga nakaraan pang administrasyon ay gumagawa na ng paraan upang hindi sila makulong. Ano po? Kitang-kita po sa mga takbo ha, ng mga kunikonektadong video. Ano po? Ngayon, naglabas sila ng video ni Zaldico dahil nga may Senate hearing ngayon. Sa susunod na araw, mayroong malakihang rally na dadaluhan ng mga religious organization at may napabalitang gagamitin itong dahilan ng mga destabilization plot laban sa pamumuno ni BBM. Ano po? At wag po tayong magpakampante. Buti na lang ang AFP ay nasa likod ng ating Pangulo at doon sila sumusunod sa chain of command. Chain of command ang kanilang pinapakinggan, hindi yung bulong-bulungan ng mga destabilization plot. Ano? Dito rin ako humahanga sa mga ganitong klase ng sundalo natin. Ano? Dahil kung noon pa yan, yung mga panahon ng dating presidenteng era, wala na, tumba na siguro. Ano? Buti ngayon, mayroon isang general na hindi nakikinig sa mga alingas-ngas. Ano? Kaya ako sumusuporta sa pamunuan ng AFP ngayon na nakasuporta sila sa konstitusyon. Konstitusyon ang kanilang sinusunod. Kung sino yung nakaupong presidente, yun ang kanilang sinusuportahan. Ayaw nilang makinig kung sino-sino pang mga nagbubulong dyan ng destabilization. Ano? Oh. Wag po kayo makikinig doon. Makinig lang po kayo sa mga totoong balita. Yung mga pakalat ng mga vlogger na trolls, mga trolls vlogger dyan na bayaran upang magpakalat ng mga maling impormasyon. Huwag po kayong kakagat doon. Huwag nyo pong pakikinggan yun. Ang pakinggan nyo lang po ang mga balita ng mga lihitimong media. Ano? Kung yung mga vlogger na trolls, madali lang po malalaman yan, yung mga trolls, yung mga bayaran. Dahil nagpapakalat po sila ng maling impormasyon. Ano po? Doon po kayo mag-iingat. Baka po isa kayo sa makapakinig ng kanilang binabalita. Maniniwala kayo kaagad. Abay. Sana wag po mangyari sa inyo yon. Ano? Kaya po tayo nandito upang himay-himayin natin kung totoo ba itong video na to. Ano? Mayroon pa raw pong part 2. Kaya po nandito, abangan ang part 2. Kaya abangan ko po ang part 2 nito. Kaya sa ating mga supporters ng administrasyon, magmatsyag, huwag basta-basta maniwala. Timbangin po natin kung totoo man ang mga pinapakalat ng ang bidyong ito. Dahil sa bidyong ito, sinasabi po nasangkot si PBBM.
sa anomalya. Okay, kayo na po ang bahalang kung mayroon po kayong opinion, pakisulat na lang, paki-type na lang po diyan sa baba, sa comment section, ano? Pag-usapan po natin 'yan. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at mabuhay po kayo. Huwag niyo pong kalimutang like and subscribe at share sa aking YouTube channel, ano po. Marami pong salamat at mabuhay po kayo.